Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Nasaan ako? Mommy? Daddy? Bakit mag-isa lang ako dito sa kwarto ko? Anong nangyayari? Nasaan si Ella? Mommy? Daddy? Bakit parang walang nakakarinig sa akin? Mommy! Daddy, nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Ano yun? Hindi. May aswang na papalapit sa akin. Kailangan kong makaalis dito. Kakainin ako ng aswang. Mommy! Mommy, tulungan niyo ako! Sa lolo! May aswang! Anak? Anak, gumising ka. Anak! Mommy! Nananaginip ka. Ang sama pa ng panaginip ko. Ano ba kasing napanaginipan mo? May isang babaeng napakapangit ang mukha. Papalapit sa akin. Matulis ang kanyang tenga na pahaba. Parang tenga po ng aso. Matutulis din po ang kuko at mabalahibo ang kanyang katawan. Tapos, may buntot po. Nakakatakot pong itsura niya, Mami. Nakakatakot po talaga. Ang pangit-pangit niya po. Ang hilig mo kasing manood ng mga horror movie. Ayan, napapanaginipan mo na ang napapanood mo. Hindi, Mami. Parang isang pangitain ang nangyari. Pakiramdam ko, may hindi magandang mangyayari sa atin sa lilipatan natin. Tignan mo, pati ang paglipat natin ng bahay nagiging issue na sa'yo. Hindi na tayo magkakasya dito sa bahay na ito. Kaya kailangan ng papa mo na maghanap ng ibang matutuluyan natin. Pagbalik noon mamaya, isasama na tayo sa bago nating lilipatan. Kaya ikaw, bumangon ka na dyan at mag-ayos ka na ng mga gamit. Magagalit na naman sa'yo ang papa mo. Bilisan mo na, ha? Nang hindi ka nananaginip ng nakakatakot. Masaya ang pagsasama ng mag-asawang Amado at Magda. Sa buong buhay ni Monet, inakala niyang isang responsableng ama si Amado na tipong amang maituturing na huwaran, subalit isang masakit na katotohanan para sa kanila. Ang malamang hindi pala sila ang unang pamilya ng kanyang ama. Meron itong anak sa unang babae. Bagay na hindi matanggap ni Monet. Ang lalong masakit, baka kasama pa nila ang anak ng papa niya sa iisang bahay. At ito ang dahilan kung bakit sila naganap ng bagong matutuluyan, kaya nagpupuyo sa galit si Monet sa tuwing nakikita si Ella. Dito na tayo ngayon titira. 5 taon ang kontrata ng upa kaya medyo magtatagal tayo dito. Nagustuhan niyo ba mga anak? Maganda nga sana. Kaso tayo lang ang magkakasama. Hindi sana kasama yung anak niyo sa ibang babae. Monet, tumigil ka. Nakakainis lang kasi, Daddy. Simula nang dumating ang babaeng yan sa buhay natin, parang sa kanya na umiikot ang mundo niyo. Kitam, kahit paglipat natin ng bahay, siyang dahilan. Bakit hindi na lang kasi kayo maghanap ng ibang matutuluyan yan? Tapos, tayo na lang po yung dito. Hindi pwede. Ako ang padre di pamilya. Ako ang masusunod. Bakit? Karapat-dapat ba kayong sundin at irespeto? Magtigil ka! Bakit, Daddy? Masakit ang katotohanan.
Yun din naman ang nararamdaman namin eh. Nang malaman naming may anak ka sa labas. At lalong masakit dahil makakasama pa namin sa iisang bahay. Ngunit anak, hindi mo na mababago ang nakaraan. Nandiyan na yan eh. Nakakainis. Kapag hindi ka tumigil sa kamalditahan mo, masasaktan ka sa akin. Sige Dad, saktan niyo ako. Yun naman kayo eh. Ang dali niyong manakit ng damdamin namin. Sumusobra ka na? Hindi ko alam kung saan ka nanguha ng sungay mo. Napakamaldita mo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kayo ng anak mo sa ibang babae. Ba't? Ayokong makasama ang babaeng yan, Dad. Ayoko! Anak, hindi ko sinasadya. No! Nagawa niyo akong saktan dahil sa babaeng yan. Dahil sa anak niyo sa labas. Bunet! I hate you, Dad! Bunet! I hate you! Kahit anong gawin ni Amado sa kanyang anak, hindi talaga nito matanggap na makasama ang anak niya sa dating asawa na si Ella. Hindi naman magawang sundin ni Amado ang kagustuhan ng kanyang anak. Mahal na mahal niya si Ella. Matagal itong nawalay sa kanya. Ito lang ang pagkakataon niya para makabawi, kaya susulitin niya ang pagkakataon at ang pagmamahal sa kanyang anak. Bagay na hindi nagugustuhan ni Monet at lalong nagpapainit ng kanyang bumbunan. Nasampal mo ang anak natin dahil lang sa Ella na yon. Walang kinalaman sa Ella sa nangyari. Nasampal ko siya dahil kung sagot-sagutin niya ako, para bang hinugot ako sa kanya. Lumalaki na ang sungay ng anak mo. Hindi naman yan magkakaganyan kung wala kang ginawa na ikakasakit ng loob niya. Magda, kaya lumalaking matigas ang ulo ng anak natin dahil sa kakukonsinti mo. Hindi pwedeng palaging pinapabayaan natin si Monet na ganyan na lang makipag-away sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Dahil ginagatungan mo. Hindi na siya bata. Alam niyo na ang nangyayari. Mali ka, Magda. Ikaw bilang ina, ikaw ang unang-unang nagtuturo sa kanya na magbigay ng respeto sa magulang. Pero sa halip na turuan mong irespeto ako, tinuturuan mo pang lumaban sa akin. Kaya lumalakas ang loob niya na sagot-sagutin ako dahil ginagatungan mo. Malakas ang boses ng mag-asawa habang nagtatalo para sa kanilang anak. Maging si Magda din naman ay hindi sang-ayon sa desisyon ni Amado na isama sa tirahan nila si Ella. Habang si Ella naman ingat na ingat sa mga sasabihin dahil ayaw niya na siya ang maging dahilan ng kanilang pag-aaway. Wala rin naman siyang nagawa kundi sundin ang kanyang ama na makisama na lang sa kanyang madrasta dahil nais rin na Ella na makasama ang ama na matagal ng panahon niyang inaasam-asam na makasama. Hi. Ikaw pala, Shara. Ella, gabing-gabi na gising ka pa. Tsaka, bakit dala-dala mo ang mga unan tsaka yung kumot? Masyado kasing mainit sa taas, kaya dito na lang ako sa baba matutulog. Ikaw, bakit naririto ka pa? Hindi ba't kanina ka pa dapat nakaalis ng bahay? Oo, katatapos lang kasi ng trabaho ko. Pero palabas na rin ako. Pero ikaw, saan ka matutulog? Hindi pa kasi ako inaantok. Baka naman namamahay ka. Sa una lang yan. Pero kapag sanay ka na, makakatulog ka rin ng maayos. O kaya naman, baka iniisip mo ang pinagtatalunan nila. Babaliwalain ko na lang yun. Sa isip mo pwede mong gawin. Pero yung sakit ng mga sinasabi nila, hindi mo maiiwasan. At hindi mo maitatago yun. Saklap naman ang buhay mo sa kanila. Pasensya na ha.
Naungkat tuloy ang sikreto ng pamilya namin. Wala namang perpektong pamilya. Kahit sinong pamilya, laging may hindi pagkakaunawaan. Kaya sanay ako sa ganyan. Pero biro ang lakas talaga ng pagtatalo ng mama at papa mo. Dinig na dinig hanggang dun sa baba. Nakakahiya tuloy. Huwag ka nang mahiya. Araw-araw niyo ako makakasama. Kaya kailangan, sanayin ko na rin ang sarili ko sa mga ganitong bagay. Sa mga ganitong pagkakataon. Ano pala yung tinatapos mo? Eto ba? Pinapamarinate kasi yung karne ng manok para daw masarap kapag iniluluto na. Ganun ba? Oo, pero paalis na rin ako. Lalabas na rin sana ako Kaya lang napansin ko, dala-dala mo yung unan. Pwede bang sa guest room na lang ako matulog? Ayaw din kasi ni Monet na sa taas ako matulog. Naaalibadbaran daw siya sa akin. Hindi ka dapat pumapayag na apak-apakan ng pagkatao mo. Kung may karapatan siyang mabuhay ng maayos sa piling ng papa mo, meron ka din. Hindi niya dapat ipagkait yun sa'yo. Hayaan mo na yun. Sa guest room na lang ako matutulog. Naku, hindi ka pwedeng matulog doon. Labis ang pagtataka ni Ella nang sabihin iyon ni Shara. Ang dami tuloy naglalaro sa kanyang isipan kung ano ang laman ng silid na yun. Kung bakit ganun na lamang ang pagtudol ng babae na gamitin ang silid na yun. Sa dami-dami kasi ng silid, ang guest room pa ang natatanging silid na hindi pinagagamit na may-ari ng bahay. Bakit hindi ako pwedeng matulog dun sa guest room? Kasi sarado, walang susi. Kukunin ko kay Papa. Walang susi ang papa mo sa guest room. Ano? Ang ibig kong sabihin, nakalak yan, hindi mabubuksan. Wala talagang susi. Alam ba ni Papa na hindi nabubuksan yan? Oo, Anong sabi? hindi na raw bale. Total naman daw, tigi-isa na kayo ng kwarto sa itaas. At meron ding kwarto ang mga maids. Paano kung may dumating kaming bisita? Yan nga rin kaagad ang tinanong ko sa papa mo nang malaman niyang walang susi. Ang sabi, wala naman daw kayong mga kamag-anak na pwedeng makituloy sa inyo. Dahil may kaya raw ang mga kamag-anak nyo. At mag-isa lang naman daw na anak si Mama Magda. Sa bagay, tama ka dyan. Wala nga kami mga kamag-anak na nakikituloy sa amin dahil sa ugali ng kapatid ko. Pero paano kaya to? Saan ako matutulog? Kung gusto mo, doon ka na lang muna sa maid's room. Total, malinis naman yon. O sige, mas mabuti pa nga siguro. Doon na lang mga ako matutulog sa maid's room. Napilitang matulog sa maid's room ni Ella ng gabing yun. Kahit anong gawin itong pagpikit ng mga mata, hindi siya dalawin ng antok. Naisip na lamang niya na malamang namamahit lamang siya ng gabing yun. Kaya naman bumangon ito ng kama at nagtimpla ng gatas sa ibaba. Bumaba ito ng bahay at nagtungo sa kusina para magtimpla ng gatas. Kasalukuyan itong iniinom ang tinimpla nitong gatas nang may napansin itong tila aninong dumaan sa kanyang tagiliran. Subalit ipinagkibit balikat niya na lamang ito. Sa isiping namamalikmata lamang ito dahil sa antok. Pagkainom ng gatas ay nagtungo na ito sa maid's room. Pero laking gulat nito nang tila biglang nagsara ang pintuan na kung hindi lamang sinabi ni Shara na nakalak ang pintuan ay iisipin nitong ang pintuan ng guest room ang biglang nagsara. Kinabukasan. Sino yan? Papa, kayo ba yan? Hindi ako maaaring magkamali. Anino yung nakita kong dumaan? Pero bakit walang tao? Kinikilabutan tuloy ako. Naninindig ang balahibo ko. Alangan namang si Papa ang dumaan. May CR naman sa taas. Si Shera naman, umalis na. Makabalik na nga sa maid's room. Ano yun?
Nagsara ang pintuan ng guest room. Ibig sabihin, ang aninong dumaan kanina patungong guest room. Akala ko ba nakasarado yun? Akala ko walang susi. Diyos ko, makakatulog pa kaya ako nito? May hindi maganda sa bahay na to. Nakakatakot. Gusto kong gisingin si Papa. Pero alam ko may iistorbo si Tita. Magagalit lang yun sa akin. Bahala na. Sa silid na lang ako ng maid's room. Bagaman takot na takot sa kanyang nasaksihan, ipinagkibit-balikan na lamang ni Ella ang mga natuklasan. Hindi na siya nakatulog na maayos sa buong magdamag. Sa kaiisip ng mga bagay na imposibleng mangyari, pilit niyang binubuo sa isipan niya na panaginip lamang ang mga nangyari. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maitago ang katotohanan na hindi nga talaga panaginip ang kanyang naranasan unang gabi niya pa lang sa bahay na yun. Ano? Hindi ka nakatulog? Oo, Bakit? sa baba kasi ako natulog. Ano? Sarado ang guest room? Huwag mong sabihin sa maid's room ka natulog. Ayaw po kasi talaga ni Monet na magkatabi kami ng kwarto. Kaya ako na lamang po ang umalis. Ayoko din naman kasing kung saan pa makaabot ang pagtatalo namin. Ayoko rin siyang patulan kasi ayoko po ng gulo. Gusto ko rin maging maayos ang relasyon namin ni Tita Magda. Kaya ayoko pong makipag-away sa anak niya. Kapatid mo na rin siya, anak. Kaya unawain mo na lang siya. Sa akin po, Papa, ayos lang. Siya po ang may problema sa akin. Pasensya ka na kung ganito ang trato nila sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi ka nila magagawang saktan. Kaya kung ano man ang gawin sa'yo ni Monet at ng Tita Magda mo, huwag kang matakot na sabihin sa akin, ha? Okay lang po, Pa. Ang mahalaga sa akin ay ang makasama kayo. Manang-mana ka sa mama mo. Handang tiisin ang lahat. Na kayang magpaubaya, huwag lang magkagulo. Kalimutan niyo na po siya, Papa. Basta po ako, mag-aaral po ako ng mabuti para sa'yo. Tama. Dahil yan ang kayamanang maipapamana ko sa'yo na hindi mananakaw ng sino man. Ang edukasyon. Salamat po, Papa. Pa, bakit po pala pumayag kayong hindi ipagamit sa atin ng guest room? Ang problema nga, anak, walang susi yun eh. Para't ano pa pong nirenta niyo to kung hindi naman magagamit ang isa sa mga kwarto? Kasama na kasi sa usapan na okay lang na wag gamitin ang kwartong yun. Dahil binabaan naman ang renta ng bahay. Ano po bang mayroon sa loob ng guest room at hindi ito mapagamit sa atin? Ang sabi, nandun ang mga mahalagang gamit ng may-ari. Pa, Oh, ano yun? hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ako o hindi. Bakit? Ano ba yun? Sabihin mo. May nakita kasi akong anino nang nasa kusina ko. Akala ko po kayo. Sa takot ko, nagmadali akong magtungo sa silid ko. Tapos, may narinig akong biglang pagbagsak ng pinto sa guest room. Ano? Imposible naman. Papa! Sarado ang guest room, anak. Paano naman may magsasara doon? Dati na nakasarado yun eh. Pero Papa... Yan ang paniniwala ng mama mo na nakuha mo, anak. Ilang kilometro lang nasa city na tayo. Hindi na uso ngayon ang mga ganyang-ganyang paniniwala. Pero Papa, nagsasabi po ako ng totoo. Sabihin na nating totoo. Pero hindi dahil yun sa kung ano-anong maligno, kundi dahil may nagsadyang gawin yun. Ang duda ko, si Monet ang gumawa nun, anak. Baka umira na naman ang pagka-childish niya. Gagawa at gagawa talaga ng paraan para umalis ka. Kaya ikaw na lang ang bahalang magpasensya sa kanya, ha? Kung totoo man pong sinadya ni Monet,
At kung siya man talaga ang gumawa nun, bakit po sa guest room? Hindi ba nakakandado yun? Tsaka sabi niyo at ni Shera, walang susi ang silid na yun. Pero Papa, dinig na dinig ko po ang pagbagsak ng pinto. Kung hindi lang po alanganing oras, sisigaw talaga ako kagabi. Ella! Naging palaisipan rin kay Amado ang sinabi ng kanyang anak na si Ella, ngunit hindi na lamang nito ipinahilata sa anak ang pag-aalala sa kanyang sinabi dahil hindi rin naman naniniwala si Amado sa mga ganong paniniwala. Samantala, nagagaana naman ng loob sina Ella at Shera. Palibhasa, ayaw rin kausapin ni Monet si Shera. Kaya silang dalawa lang ang madalas na magkwentuhan. Oh, anong ginagawa mo dito? Tutulungan sana kitang maghugas ng mga plato. Naku, wag na. Baka makita pa tayo ng papa mo pagalitan ako. Hindi. Ganyan din ang ginagawa ko nun sa bahay ng lola ko. Tumutulong ako sa... Narinig mo ba yun? Ang alin? Yung pagsara ng pintuan, galing sa may guest room. Imposible namang ikaw lang ang nakarinig. Bakit ako lang nakaririnig? Hindi mo ba talaga narinig? Ang lakas kaya ng pagkakabagsak ng pinto. Tapos hindi mo narinig? Imposible talaga na ako lang ang makakarinig nun. Sa totoo lang, pang-4 na beses ko nang naririnig ang biglang pagbagsak ng pinto ng guest room. Sa palagi ko may problema ng pandinig mo. Magpa-check up ka kaya? Hindi. Dinig na dinig ko. Napaka-imposible naman na hindi mo marinig yun. Hindi talaga, Ella. Hindi ko talaga narinig yung narinig mo. Hindi na maganda to. Kailangan makagawa ko ng paraan para matukoy ko kung sino yung nananakot sa akin. Hindi kaya sa maid's room ang ibinagsak na pinto? Tapos sa pandinig mo mula sa guest room. Napaka-imposible naman ang sinasabi mo. Nakalak ang pintong yun. Paano yun magbubukas, Sara? Malay mo, tinatakot ka lang ng kapatid mo. Laking pagtataka ni Ella kung bakit siya lamang ang nakaririnig ng mga kakaibang ingay sa bahay na yun, kung bakit halos lahat ng naruroon ay hindi naririnig ang naririnig niya. Kaya kinakabahan na siya ng mga oras na yun. Isang araw, nagising na lamang si Ella na wala na halos ang lahat ng kasama sa bahay. Mag-isa lamang siya sa bahay na yun. Day off din si Shera, kaya wala siyang makausap. Nagkataong lumabas din sina Amado, Magda at Monet nang bigla na lang may kumatok sa pintuan. Sino ang kumakatok na to? Wala naman si Shera. Wala rin si Monet at si Tita. Tsaka kakaalis lang nila. Kinakabahan tuloy ako. Sandali lang! Andyan na! Ikaw? Oh, bakit tila nakakita ka ng multo dyan? Ano bang nangyari sa'yo? Paano mo natuntun ng bahay namin? At anong ginagawa mo dito? Ano't napadalaw ka? Wait, kailangan ko bang sagutin lahat ng tanong mo? Question. Nagtanong ako at magtatanong ka rin. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka syempre. Mabuti na lang may nakapagsabi sa akin kung saan kayo lumipat. Kaya nakapunta ako dito. Mabuti na lang. Hindi naman pala mahirap hanapin itong bagong bahay niyong tinitira. Nag-abala ka pa talaga para hanapin kami? Oo naman. Ano palang sadya mo at napadalaw ka dito sa amin? Ang totoo niyan kasi, abala ako ngayon. Alam mo na, may trabaho na ako. At syempre, nagpapakitang gilas ako kay boss. Busy pero nagawa mo pa akong puntahan dito ah. Hindi kasi maganda yung napanaginipan ko kagabi. Ha? Napanaginipan kita. Hindi maganda ang panaginip kong yun.
Anong napanaginipan mo? Hindi ko matandaan ang lahat, pero ang natatandaan ko lang, sumisigaw ka't humihingi ng tulong. Nagpunta ka ba dito para takutin ako? Hindi, nagpunta ako rito para ipanalangin ka. Si Ariel ang kaibigan ni Ella na may malakas na pananalig sa Diyos, kaya naisip ni Ella na ito ang makatutulong sa kanya para masolusyonan ang pinagdadaanan niya na tanging siya lang ang nakaririnig. Kaya naikwento nito ang tungkol sa pagbubukas at pagsasara ng pintuan. Nakisimpatya naman si Ariel sa kanya sa mga ikwento ni Ella. Lumakas naman ang loob ni Ella dahil kahit papano may taong nakikinig at naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Oh, bakit tumayo ka na? Tapos ka na bang kumain? Konti pa lang ang nakain mo. Kailangan ko nang umalis dahil may kliyente pa akong kausap. Baka malate ako. Oh, sige. Makikisabay na ako sa'yo. Mahirap maghintay ng sasakyan dito. Kukunin ko lang ang bag ko. Sige, dalian mo. Anak, kumain ka lang ng kumain na. Aalis na ako. Opo. Mag-iingat po kayo, Papa. Hintayin mo ako sa school mamaya at susunduin kita. Opo. O Monet, ang aga mo yata ngayon. Halika na, kumain ka na. Sige, busog pa ako. Heto pa ang ulam mo. Kumain ka pa. Ha? Ang sabi ko, kumain ka pa. Kaya nga ako nagsandok para makakain ka. Ha? Teka ikaw, hindi ka pa ba kakain? Mamaya na lang ako kakain. Mauna ka na. Maganda yata ang gising mo ngayon ah. Teka, baka gusto mong ipagsando kita. Paborito natin ang ulam ngayon. Okay lang ako. Huwag mo nang paguri ng sarili mo. Ako na ang magsasandok ng pagkain mo. Ikinabigla ni Ella ang mga nangyari. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinakitunguhan siyang mabuti ng stepsister nito na si Monet. Bagaman nagtataka, sinakyan na lamang nito ang mga pangyayari. Para sa kanya, isang malaking biyaya ang umagang yun. Habang nagsasandok ng mga kain, nagmamadali rin naman si Ella na pumasok sa kanyang kwarto nang... Aray! Ano ba? Monet? Pulag ka ba? Hindi mo ba ako nakikitang nakatiyo dito? Ha? Oh, bakit ganyan ka makatingin? Ikaw na nga itong nakasakit sa akin eh. Ikaw pa yata ang galit. Hindi ka man lang nag-sorry. Kanina ka pa ba dito? Hindi ba obvious? Hindi ba't naroroon ka lamang sa kusina kanina? Anong naroroon sa kusina? Nabundol mo nga ako dito eh, tapos sasabihin mo na sa kusina ako? Papalusot ka pa eh. Kung nagsasorry ka na kasi. Iniwan lang kita dun sa lamesa eh. Pwede ba? Huwag mong ibahin ang usapan. Kunwari ka pa eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Iniwan lamang kita sa may kusina kanina. Hindi ba't ipinagsandok mo pa ako ng pagkain? Ikaw? Ipagsasando ka ng pagkain? Hello? Nahihibang ka na ba, Ella? At saka bakit kita ipagsasandok ng pagkain? Ano mo ba ako? Chimay? Ikaw nga itong mukhang chimay eh. Kalis na nga. Ella. Ay, kabayong kambing. Naku, magugulating ka pala. Ginulat mo ako, Shera. Kumuntikan ko pang mabitawan tong cellphone ko. Teka, may kailangan ka ba? Hindi talaga maganda ang pakikitungo sa'yo ng stepsister mo. Akala mo siya lang ang anak ha. Hayaan mo na yun. Kung kapatid ko lang yun, baka kung ano nang ginawa ko sa kanya. Shera, Ang mga katulad niya, dapat tinuturuan ng diksyon. naku, kung ano man ang binabalak mo sa kanya, huwag mo nang ituloy. Hindi ka naman mananalo sa kanya eh. Hindi naman magpapatalo yan. Teka, galing ka sa kusina, di ba? Oo, nagligpit na ako ng pinagkainan ninyo. Hindi mo ba nakita si Monet doon kanina? Hindi, bakit?
Alam mo, hindi ka naman maniniwala sa akin eh. Pero kasi kanina, habang nasa hapag kami, paalis na sina Papa at Tita, sakto naman siyang dumating at mabait na mabait sa akin. Nag-alok pa nga siyang ipagsasandok ako ng pagkain eh. Kaya lang malilate na ako. Kaya nagmamadali akong pumunta ng kwarto ko. Kaso ang kinagulat ko, bakit nasa malapit siya sa silid ko? At muntik ko na siyang mabangga. Tapos, nung tinanong ko siya, hindi daw siya yung naupo sa kusina. Totoo? Oo, Shera. Ikaw lang ang nakikinig sa akin tungkol sa pagkukwento ko ng ganyan. Si Papa hindi rin naniniwala sa akin eh. Ano bang gusto mong palabasin? Shera, hindi lang basta caretaker ang turing ko sa'yo, kundi isang kaibigan. Matagal ka na bang caretaker ng bahay na to? Yung nauna bang nangupahan dito, wala ba silang na-experience tulad ng nararanasan ko ngayon? Wala. Imposible. Kung kaibigan ang turing mo sa akin, sasabihin mong totoo. Hindi lang kami nakatira sa bahay na to. May iba pang nakatira dito. Ella? Please. Halos mabalot na ako ng sobrang takot sa mga nararanasan ko sa bahay na to. Akala ko magiging masaya ako. Dahil makakasama ko ang ama kong matagal ko nang pinapangarap na makasama. Pero mamamatay pala ako sa takot sa mga nararanasan ko dito. Ang lalong nakatatakot. Bakit ako lang nakakaranas nito? Bakit? Tapos mo na ba ang trabaho mo? Oo. Tinapos ko muna lahat ng trabaho ko bago ako magpahinga. Mabuti kung ganon. Magandang ang pahingahan tong terrace eh. Mahangin. Oo, dito nga ang paborito naming lugar. Kung nagkukwentuhan kami ni Inay noon. Dami mo sigurong masasayang alaala sa kanya. Oo, napakabuti niyang ina para sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para lang maibigay lahat ng gusto niya. Akala ko ba patay na siya? Oo, pero may mga pangarap siya nung nabubuhay pa siya. Kahit wala na siya, gagawin ko pa rin lahat para matupad yun. Pwede bang maupo dito sa tumba-tumba? Parang sarap maupo. Oo naman, sige lang. Shera! Ha? Tinatawag ako ni Monet. Sige ha, iiwan na muna kita. Baka may... Ang galing mo naman, no? Sinasahuran ka ba para maupo lang? Kwan kasi Monet. Tapos ng trabaho ni Shera. Isa ka pa. Huwag ka nga makialam, Tito. Sakali mang nagpapahinga si Shera, ano naman sa'yo? Tapos naman na ang trabaho niya eh. Kailangan ng katawan ng pahinga. Problema niya na yon. Sa katulong ng trabaho niya eh. At ikaw, anong ginagawa mo dito ha? Tapos mo na ba ang trabaho mo? Aba, may hugasin ka na sa lababo. Pero anong ginagawa mo dito? Nagpapahinga. Pumasok ka sa kusina. At hugasan mo yung mga basong ininuman ko doon. At ikaw naman, Shera ha, pwede ba? Huwag ka nga pakalat-kalat dito. Doon ka sa kwarto mo. Sumusobra ka na talaga. Hintayin mo lang ang tamang oras. May hangganan din yung katarayan mo. May hangganan din. Maging si Shera ay hindi rin nakaligtas sa katarayan ni Moneda. Matalim ang mga titig ni Shera kay Moneda nang hindi na napansin pa ni Ella. Panay naman ang hingi ni Ella ng pasensya dahil sa inasal ng kanyang kapatid. Hindi na lang umimik si Shera. Samantala, yun naman ang kauna-unahang pagkakataon na nakitaan ni Ella ng kakaibang aura, ang mukha ng kaibigan. Sino yan? Mami? Ikaw ba yan? Panay lang ang katok ah.
Mami! Ikaw ba yan? Hindi si Mami ito. Hindi gagawin ni Mami ang hindi sumagot sa tanong. Naiinis na ako Sino kaya itong nabupwisit na to sa akin? Sandali! Nandiyan na! Sino ka? Wala namang tao Sino yan? Oh. Mami! Mami, may aswang! Mami! Oh, bakit? Ano nangyayari? Monet! Bakit? Ano ba nangyayari? Mommy! Daddy! May nakita ako! Nakakakilabot ang itsura niya! Mukha siyang aswang, Papa! Ano? Aswang? Mommy! Dito na lang po kayo matulog sa kwarto ko ni Daddy. Anak, nananaginip ka lang. Wala namang aswang, kaya matulog ka na. Hindi po panaginip yung nangyari kanina. Nakita ko talaga siya, Mommy. Tabihan niyo na lang po ako matulog. Natatakot ako Baka bumalik yung pangit na babaeng yun. Nakakatakot po ang itsura niya. Galit na galit po siyang nakatitig sa akin. Parang kakainin niya ako. Mommy, please. Dumito na lang po muna kayo. Takot na takot si Monet sa kanyang nakita. Awa naman ang naramdaman ni Ella ng mga oras na yun. Gusto niya rin sanang sabihin ang mga nararanasan niya sa bahay na yun. Kaya lang, alam niyang hindi rin maniniwala ang tita niya. Kaya nag-aabang na lamang siya ng pagkakataon na makapag-usap sila ni Shera. Samantala, pauwi naman si Amado sa kanilang inuupahang bahay nang mapatigil ito sa pagmamaneho dahil sa mga taong nagkukumpulan. Mawalang galang na. Ano ba nangyari dyan? Abay, winakwak ang tiyan at kinuha ang lamang loob. Ano? Hinala namin aswang may gawa nito. Nagpapaniwala kayo na may aswang nga sa lugar na ito? O bakit? Hindi kayo naniniwala sa aswang? Hindi kaya mga adik ang may kagagawan yan? Hindi, sir. Ilang kaso na rin ang ganitong pangyayari. Puro estudyante ang binibiktima. At halos lahat kababaihan. Sigurado kayong aswang ang may gawa niyan? Siguradong sigurado. Halos lahat ng ganitong biktima, wakwak ang tiyan at wala rin ang lamang loob. Iniiwan lamang ang katawan. Kahit adik o siraulo, hindi gagawin ito. Kundi, gawain ito ng kakaibang nilalang. Maniwala kayo sa akin, Daddy. Aswang yung nakita ko. Nakakatakot yung itsura niya. Parang gusto niya akong kainin. Maniwala ka sa akin, Papa. Ilang beses na akong nakarinig ng pagbagsak ng pinto. Naniniwala ko na hindi lang tayo nakatira dito sa bahay. Pakiramdam ko, may iba pang nilalang nakatira dito sa bahay na to. Kaya sir, kung may mga anak kayo, nakaw, pag-ingatin niyo mabuti, mahirap na. Baka may masama ring mangyari sa kanila, katulad ng nangyari sa dalagang ito na biktima ng aswang. Nagmamadali nang umuwi si Amado sa kanilang bahay matapos pagtagni-tagniin ang mga narinig na kwento tungkol sa mga aswang na nambibiktima. Sa puntong yun, kahit hindi siya naniniwala sa aswang, unti-unti siyang naniniwala sa anak niyang si Ella sa mga sinabi nito. Ganon din sa nakita ni Monet. Takot din si Amado na may mangyaring masama sa kanyang dalawang anak na babae. Monet! Anak! Teddy! Monet! Bakit niyo po ako niyayakap? Mabuti at nakauwi ka ng ligtas sa bahay. Oo naman po. Nag-taxi po ako. Sa susunod, hindi na kayo uuwi ng ate Ella mo na nag-iisa. Aantayin niyo ako sa school, ha? Ano po?
Gusto kong matiyak na makauwi kayo ng ligtas sa bahay. Alam niyo naman, Dad, na ayokong kasabay ang babaeng yun. Tapos ngayon pagsasabayin mo pa kami. Hindi po ako papayag. Hanggang ngayon hindi pa rin mawala-wala ang pagkainis ko sa babaeng yun. Dahil anak mo siya sa ibang babae. Habang nakikita ko siya, lalo ko lang pong naaalala ang panlulokong ginawa niyo kay Mami. Pero anak ko rin siya. Karapatan niya ring makaranas ng pagmamahal ng isang ama. No! Oo, dahil ayoko ni isa man sa inyo ang mapahamak. Pauwi pa lang ako kanina nang may madaanan akong pinatay daw ng aswang. Oh my God! At ayokong isa man sa inyong mangyari din ang nangyari sa kanya, anak. Sabi ko na nga ba, Dad? May aswang dito. Paano kung totoo yung nakita ko? Paano kung hindi yun panaginip, Daddy? Naniniwala na ako sa iyo, anak. Totoo ang sinabi mo. May aswang nga sa lugar na ito. See? Naniniwala ka na, Daddy? Kung ganoon, umalis na po tayo rito. Nang sa ganoon, maging ligtas po tayo. Pero Munet, hindi ganon kadali yun eh. Pero Dad... Ganito na lang. Mag-iingat na lang tayo. Kaya huwag ka na mag-inerte ha. Susundin ko na kayong dalawa ng ate Ella mo sa klase. Nang makasiguro akong ligtas kayong makakauwi sa bahay. Dahil ayokong isa man sa inyo ay mapahamak. Dahil mahal na mahal ko kayong dalawa, anak. Lumabas ka? Gutom na ako. Hindi mo naman ako binibigyan ng pagkain. Kabibigay ko lang sa'yo ng 5 buong manok. Hindi ko naman pwedeng ubusin ang lahat ng stock nilang karne sa ref. Mahalata nila. Pasensya na. Kung ikaw man ang nasa kalagayan ko, sigurado akong gagawin mo rin ng ginawa ko. Saan ka ng biktima? Huwag kang mag-alala. Malayo naman dito. Pakiusap. Huwag kang mambibiktima ng nakatira dito. Basta mabibigyan mo ako ng karne. Hindi ko kasi mapigilan ang sikmura ko. Pakiusap. Huwag mong takutin ang kaibigan ko. Ang isa sa anak nila, pabuting tao rin. Hindi niyo po deserve ang makatikim ng pananakot mo. Hindi na. Kung meron kang mapag-interesan sa kanila, yung isa, Matara yon. Ang sama ng ugali. Tinakot ko na siya. Gusto ko siyang kainin. Antayin mo ang susunod na pagbilog ng buwan para malakas ang kapangyarihan mo. Mabilis ka rin kumilos. Matutulungan kita para doon nang wala silang nahahalata. Sige. Gustong-gusto ko siyang kainin. Malapit na, ina. Konting panahon na lang. Magpapakabusog ka na. Sige. Pakiusap. Huwag ka munang lalabas. Baka pag-interesan nilang silid nito. Makikita ka nila pag nagkataon. Mapapahamak po tayo. Walang kaalam-alam ang mag-ama na nasa bahay lang ng inuupahan nila. Namumungad ang aswang na nambibiktima sa mga tao sa kanilang lugar. Lihim din pala itong nagbabalak na atakihin ang anak na si Munet dahil sa sama ng ugali nito. Shera, labahan mo nga yung mga underwear ko. Oo, tatapusin ko lang itong niluluto kong hapunan ninyo. Gusto ko, ngayon na. Bakit, Munet? Wala ka na bang ibang underwear na maisuot? At bakit mo naman tinatanong? Kasi kung wala ka ng underwear na maisuot, edi ora mismo lalaban ko mga underwears mo. Pero kung meron pa naman,
Pwede ko namang labhan yan mamaya pagkatapos kong magluto ng hapunan. Eh gusto ko nga ngayon mo nalabhan eh. Bakit ba ang kulit mo? Nagluluto pa kasi ako ng hapunan. Hindi magtatagal bababa ng mama mo para kumain. Anong ipapakain ko sa kanya at sa'yo? Pilosopo ka. Ano bang pinagmamalaki mo? Dahil ikaw ang caretaker ng bahay na to? Yung kakarampot mong pera na sinasahod mo sa amo mo? Wala akong pinagmamalaki. Hindi ka nagmamalaki. Hindi ba pagmamalaki ang ginagawa mong pamemiloso po mo sa akin? Katulong ka lang namin ah. Kaya wala kang karapatang sagot-sagutin ako ng ganyan. Magtita ka ha. Rico, ang buhok ko. Ngunit nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka sa akin. Dahil sa lahat ng ayoko, yung sinasagot-sagot ako ng pabalang. Ngayon, magtatanda ka na. Itiwan mo sabi ako. O bakit? Ha? Lilaban ka? Lilaban ka ba sa akin na muchacha ka? Shera, anong ginawa mo sa anak ko? Mama, Walang hiya ka? Anong karapatan mong saktan ng anak ko? nagkakamali po kayo. Sinasabunutan niyo po ako kaya po itinulak ko siya. Sinungaling! Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano mo itinulak ang anak ko! Si Mommy, ang sakit. Hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng yan. Kaya dapat hindi niyo pinayagang maging katulong natin ang babaeng yan. Kung nagawa niya akong saktan ngayon, malamang sa susunod, hindi lang yun ang gagawin niya sa akin. Tsaka, bakit ba ang lakas mo? Parang hindi ka tao ah. Malamang aswang ka, kaya naitulak mo ako ng ganong kalakas. Aswang ka no? Aswang ka? Nagpupuyo sa galit si Shera sa inasalang dalawa sa kanya. Hindi na ito nagdalawang isip na ito ang sunod na biktimahin dahil sa sama ng ugali nito. Lalo na ang pangungunsinti ni Magda sa anak niyang si Moneta. Walang dahilan para pigilan nito ang kanyang inang aswang na biktimahin ang malditang si Moneta. Nakita kong inasal ng dalawa sa'yo. Pakiusap, magpigil ka. May hangganan din ang pagtataray nila. Hayaan mo na ako sa gagawin ko sa kanilang dalawa. Wag, mahina ka pa. Malakas na ako. Nakakain na ako ng lamang loob ng tao noong nakaraang araw. Kaya nasisiguro kong malakas ang kapangyarihan ko bilang aswang. Mas mabuti nang nakakasiguro tayo. Anong gagawin mo ngayon? Lalayo muna ako ng konti. Mas mabuti na talagang pinalayas nila ako. Nang sa ganon, hindi sila makahalata. Pakiusap, mag-iingat kayo. Pigilan niyo ang sarili niyo para hindi nila pag-interesan ang silid na ito. Alalahanin niyo, konting panahon na lang ang hihintayin natin. Makakain mo na ng buong dalawang masungit na yan. Bukas makalawa, kabilugan na ng buwan. Lalo pa kayong lalakas at babagsik ang kapangyarihan ninyo. Shera! Shera! Wala na siya. Anong wala na? Pinalayas ko na. Ano? Bakit mo pinalayas? Hindi ko gusto ang ginawa niya sa anak nating si Monet. Bakit ba? Itinulak niya ang anak natin, Amado. Muntik nang mauntog sa paderang anak mo. Pero hindi mo siya pwedeng paalisin dito. Bakit hindi? Caretaker siya ng bahay na ito. Kahit anong mangyari, babalik at babalik siya dito para alagaan ang bahay na ito. Mabuti nga nag-alok na siya bilang katulong natin eh. Sino ngayon ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay? Gayong pinalis niyo rito si Shera. Problema ba yun?
Ang anak mo sa ibang babae ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay, Amado. Hindi ako papayag. Anak ko siya. Hindi siya katulong At dito. sino ngayon ang gagawa ng mga gawaing bahay? Kayong dalawa ni Monet. Dahil kayo naman ang may kagustuhan na palayasin si Shera. Di kayo ang gumawa ng naiwan niyang gawain dito sa bahay. Hewan ko ba sa inyong dalawa eh? Ako pa ngayon ang sisisihin mo? Sinaktan niya ang anak natin! Kilala mo ang anak natin. May pagkamaldita yan. Malamang yan ang nauna. Bakit naman siya itutulak ni Shera kung walang ginagawang hindi maganda ang Monet na yan sa kanya? Yamang kayo ang nagpalit sa kanya ng hindi nagpapasabi sa akin. Hindi kayo ang gumawa ng gawaing bahay. Huwag ang anak kong si Ella. Galit na galit si Amado sa ginawa ni Monet at Magda sa caretaker nila si Shera sa pagpapaalis nito sa babae. Samantala, malalim na ang gabi, subalit hindi pa rin nakakauwi ang anak nitong si Ella. Kaya labis naman ang pag-aalala ni Amado para sa kanyang panganay na anak. Saan ka pupunta? Susundin ko lang si Ella. Ano? Kabing-gabi na, Amado! Kaya nga susunduin ko na. Baka kung anong nangyari sa kanya sa daan. Nag-aalala ka sa kanya samantalang yung tao mismo hindi nag-aalala sa sarili niya. Baka nga nakipagkita yun sa boyfriend niya sa labas. Ngayon ko nga lang nalaman. Pumupunta-punta pala dito. Ngayon ko nga lang nalaman na pumupunta-punta pala dito yung lalaki at kinikita siya. Ano? Naabala na ako ah. Diyan na kayo. Huwag kayo magbubukas ng pinto kahit anong mangyari. Hindi na magandang nangyayari sa paligid. Nagmamadaling pinaandar ni Amado ang sasakyan sa pag-aalala sa anak niyang si Ella na 10 oras na ng gabi ay nasa labas pa rin. Kaya kahit kinakabahan man, sinuong niya ang malalim na gabi dahil sa labis na pag-aalala sa panganay niyang anak. Samantala, naiwan naman si Magda at Monet sa malaking bahay. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng mga alulong ng aso sa di kalayuan ng bahay na kanilang tinutuluyan. Mami, ano yun? Nakakatakot naman ang alulong ng aso na yun. Diba mami may paniniwala na kapag may nag-alulong daw na aso, kasunod daw nun ay may aswang? Huwag tayong lalabas ng silinato. Kahit na anong mangyari, hintayin natin ang daddy mo. Bakit kasi hindi na lang niya hinayaan ang babaeng yun? Sana hindi na lang siya umalis. Ang tigas kasi ng ulo. Paano kapag napahamak si daddy sa kasusundo sa kanya? Kapag may nangyaring hindi maganda sa daddy mo, humanda sa akin yan. Sisisihin ko siya kapag napahamak ang daddy mo. Mami, may kumakatok. Kabibilin lang ng daddy mo na huwag tayong magbubukas ng pinto hanggang hindi nasisiguro kung sino ang nasa labas. Ano pong gagawin natin, Mami? Dapat pala hindi na lang natin pinaalis si Shera. Siya sana ang magbubukas ng pinto para malaman natin kung sino ang nasa labas. Mami, natatakot ako. Hindi man lang tayo makatawag ng saklolo sa mga kapitbahay. Medyo malayo din ang kapitbahay natin. Kung sisigaw naman tayo, sigurado ako, hindi tayo maririnig. Sandali lang. Sisipatin ko lang sa bintana kung sinong nasa labas. Tawagan mo na lang kaya si Daddy. Hindi ko nga matawagan. Buisit naman kasing Ella na yan. Kung bakit hindi umuwi ng maaga. Napilitan tuloy ang papa mo na lumabas ng bahay kahit 10 oras ng gabi. Dahan-dahang tinugo ni Magda ang bintana
para tingnan kung sino ang nasa labas ng kanilang inuupahang bahay. Sa bintana'y makikita nila kung sino ang nasa labas. Malapit na siya sa salamin ng bintana nang biglang tumambad sa kanya ang isang nakatatakot na nilalang na bigla na lamang nagpakita sa bintana. Mommy! May aswang, Monet! May aswang sa bintana! Oh my God, Daddy! Nasaan ka na? Halos mamatay sa takot ang dalawa sa kanilang nakita. Larawan ng isang matandang babae na may ngipin na tila tusong-tuso. Mahahaba at matutulis ang mga kuko na siyang ginagamit upang salakayin ang mga tao na nais niyang biktimahin. Ang tinig nito'y tinig ng isang mabalasik na halimaw na nagnanais silang sakmalin. Ganun na lamang ang kanilang takot na naramdaman nang aktong sisirain na ang bintana at aktong papasok ito upang sila ay salakayin. Sa baba tayo, anak. Doon tayo sa maid's room para hindi tayo maabutan. Natatakot na ako, Mommy. Bilisan mo, anak. Kung may pagkakataon, tawagan mo ang daddy mo para masaklolohan tayo. Kung kailan pa siya wala, saka naman sumala kay mga demonyong aswang na ito. Nagsisisi na ako, Mommy. Sana hindi na lang pala natin pinali si Shera. Huwag kang maawa doon. Baka nga siya pa ang aswang. Baka nagalit siya nang pinalayas natin siya dito. Doon tayo sa silid. Bilis na! Mami, yung guest room nakabukas. Inata yung silid na may matibay na pundasyon. O sige, dyan na lang tayo. Bilisan mo! Madali ka! Bilisan mo, Monet. Mauna ka na. Babalikan ko lang ang cellphone ko sa itaas. Kailangang makahingi tayo ng tulong sa papa mo. Mami, hayaan niyo na po yun! Mami! Bilisan mo na. Pumasok ka na doon at ilak mo ang maigi ang pinto. Bilisan mo! Yes, Mami! My God! May aso nga dito. Nandito na ako sa loob ng guest room. Isasara ko na. Oh. Ano? Ikaw na mismo ang nandito. Aswang! Huwag kilalapit! Mami! Mami, may aswang dito! Mami! Monet? Monet! Anak! Monet! Mami, tulungan mo ako! Nandito ang aswang! Mami! Wala nang nagawa si Magda para sakluluhan ang kanyang anak na si Monet. Tuluyan na itong nilapan ng aswang. Ang galit ng isang inang aswang sa malditang si Monet ang nagtulak upang lapain siya nito. Halos mapatulala naman si Magda sa kanyang nakita. Nakalagayan ng kanyang anak. Wakwak ang tiyan nito. Nakadilat pa ang mga mata. Tanda ng labis na takot bago ito namatay. Wakwak ang tiyan at nakalabas pa ang ilang lamang loob sa sahig. Marami ring kalmot sa katawan. Samantala, bigla ring nawala sa paningin ni Magda ang aswang. Aling Magda, ano pong nangyayari sa inyo dyan sa loob? Shera! Buksan niyo po ang pinto. May kasama po akong barangay tanod. Hindi na nagawang magsalita pa ni Magda sa tindi ng sinapit ng kanyang anak. Hindi niya lubos maisip na sasapitin ng anak niya ang kalunos-lunos na pangyari yon. Samantala, pinasok na rin ng mga barangay tanod at ni Shara ang loob ng bahay at naabutan nilang yakap-yakap ni Magda si Monet. Anak ko!
Anak ko! Magbabayad ang demonyong aswang na yon sa ginawa niya! Magbabayad siya! Kailangan ba i-report ka agad sa pulis ang nangyari nito? Ikaw! Alam kong may kinalaman ka dito! Ang silid na yan! Kaya pala itinatago mo ang silid na yan dahil dyan nakatira ang aswang na inaalagaan mo! Ay, teka! Magunot niliho kayo! Kilala namin si Shera! Hindi ho siya kagaya ng inaisip nyo! Hindi ako naniniwala! Demonyo ang babaeng yan! Aswang yan! Hinayaan na lamang ni Shera ang babae sa pagbibindang sa kanya. Alam niya naman na hindi mapatutunayan ni Magda ang ibinibindang nito sa kanya. Samantala, ganun na lamang ang panlulumong naramdaman ni Amato matapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Halos mapalupasay ito sa kaiiyak. Wala namang nagawa si Ella sa kanyang nasaksihan. Maging ito man, sinisisi din ni Magda sa sinapit ng kanyang anak. Magda! Anong nangyari? Wala nang anak nating si Monet. Ano nga nangyari? Sinalakay kami ng aswang dito. Kung hindi ka sana umalis at sinundan ang babaeng yan, hindi sana ito nangyari sa anak mo. Buhay pa sana ang anak nating si Monet. Buhay pa sana siya, Amato. Ikaw ang dapat sisihin ng lahat ng ito. Dahil simula nang dumating ka sa buhay namin, nagkandaletse-letse ng buhay namin! Teka, tama na yung pagsisisi mo kay Ella. Maging siya man ay muntik nang mabiktima ng aswang. Sana ngay na biktima na lamang siya. Siya na lang sana ang nilapan ng aswang. Siya na lang sana! Patuharin niyo po ako. Hindi ko po alam. Hindi ko alam na mangyayari to. Hindi ko naman po ginustong sundan pa ako ni Papa eh. Kaya nga hindi na ako nagte-text o tumatawag dahil ayaw kong sundan niya ako. At dahil sa hindi mo pag-uwi ng maaga, sinundan ka niya. At ito ang nangyari sa amin. Kung nandito lang sana si Amato, buhay pa sana ang anak namin. Kaya sana ikaw na lang yung namatay. Ikaw na lang sana ang nilapan ng aswang. Ikaw na lang sana! Monet, anak! Kasalanan yung dalawa ito. Kung meron mang dapat sisihin, kayong dalawa yon! Walang tigil na sisihan sa mga nangyari. Hindi matanggap ni Magda ang sinapit ng kanyang anak, lalo na ang mga oras na kailangan nila si Amado para tulungan. Subalit wala ito sa kanilang tabi dahil sa pagsundo nito kay Ella. Nakasalukuyan din naman noon na inaatake ng aswang. Ina, wala nang maldita. Hindi ka naguguluhin noon. Bakit itinira niyong malditang ina? Para maranasan niya kung paano masaktan ng inaapi ang anak. Noong sabunutan at kaladkarin ka at ipagtulakan palabas. Durog na durog ang puso ko noon. Gusto ko ring maranasan niya ng triple pang sakit na naranasan ko nung api-apihin ka nila, anak. Sigurado kong aalis na sila sa bahay. Dapat lang na umalis na sila dahil isusunod ko ang babaeng yon. Tama na, ina. Akong nakukonsensya sa inyong ginawa. Hindi ka dapat makonsensya. Sila nga'y walang konsensya noong sinasaktan ka nila. At siya nga pala, itinira ko ang lamang loob niya. Alam kong gutom na gutom ka rin at natatakam ka rin sa pagkain. Ina, kailangan mo rin kumain yan para magkaroon ka ng lakas. Kakailanganin mo rin ng lakas. Salamat, ina.
Anong ibig sabihin nito? Ella, Aswang ka? At aswang din ang iyong ina? Kayo ang pumatay kay Monet? Oo, dahil masama siya. Ibig sabihin, ikaw ang nananakot sa bahay? paano ka nakasunod dito? Kanina pa lang, nakitaan na kita ng kahina-hinalang tingin ng mga mata. Kaya pala, dahil ikaw mismo at ang ina mo ang aswang! Wag, ina! Huwag mo siyang saktan! Mabait siya! Kaibigan ko siya! Mga aswang kami, Ella. Huwag kang gagawa ng hindi namin magugustuhan. Dahil kapag kami ang kinante, kahit kaibigan kita, kapag pinagharian ako ng galit, hindi ko makukontrol ang sarili ko. Pakiusap, hayaan mong silang makatuklas na kami ang aswang. Huwag ka nang makisawsaw. Walang nagawa si Ella kundi ang magsawalang kibo na lamang sa kanyang natuklasan. Walang nagawa si Ella kundi ang magsawalang kibo na lamang sa kanyang natuklasan. Sa takot na mangyari din sa kanya ang sinapit ng kanyang stepsister. Alam niya na hindi makokontrol ng kaibigan niyang aswang kapag inatake sila ng galit. Gustuin mang isumbong na Ella ang natuklasan, pero wala na siyang nagawa kung buhay niya naman ang kapalit ng pagsasabi niya ng katotohanan. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento. Naway inyong naibigan ang ating dula na itinanghal sa araw na ito. Ito pong muli si Dark Shadow, buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Aba, piloso po ka pa. Aba, piloso po ka pa. Wala naman akong pinagmamalaki. Sana ba? Nagpuyos sa ina si Nagpuyos. Nagpuyos. Pero hindi mo siya pwedeng paalisin At dito. bakit hindi? Caretaker siya ng bahay. At bakit yun? Ay, ito na lang. Ako na lang. Galit na galit si Amado. Galit na galit pala siya. Saan ka pupunta? Ay, teka lang muna po. Kanton. Dahil na tuloy. Baka nagalit siya Dahan-dahan at gusto... Nandito na ako sa loob ng restroom. Oh, Pinasok na rin ng mga barangay tanod ang Pakiusap. Hayaan mong wala...